Ano, purihin po ang Panginoon. So, maraming salamat po muli. Ayan, muntik pang mahulog yung aking cellphone. Salamat po muli, na tayo po'y pinagsama-sama ng Panginoon sa oras na 'to. Actually, na-receive ko po yung word nitong kaninang umaga lang po, Dapat ang message po natin is about prayer, pero ito po yung binaba ng Lord, 'no. So, tayo po ay makibasa na po at, kapag nagbabasa po kayo ng Word of God, ano po, kahit sa bahay 'pag nagkakaroon kayo ng intimacy sa Lord, 'pag binabasa mo yung Word of God, kailangan malakas. Nilalaksan mo siya, 'no, sa loob ng bahay mo. Bakit? Dalawang bagay po ang tinuturo ng Panginoon. Kapag binabasa mo daw ng malakas yung Word of God sa loob ng bahay mo, pinapapasok mo siya. Inaanyayahan mo siya sa loob ng ambience ng bahay mo, sa loob niya. Nagma-manifest yung word, yung kapangyarihan ng word of God kapag binabasa mo siya. Nagbi-bring 'to, no, nagbi-bring ng kaunawaan sa loob ng tahanan mo, 'di ba? Kasi everything dito sa mundong ito, sa mata ng Diyos, buhay yan, 'di ba? Lahat yan is in control, under the control po ng Panginoon. So kapag nagbabasa tayo, yung Spirit of God, nag-i-speak siya, nagbi-bring siya ng God's presence sa loob ng tahanan mo o kahit nasaang lugar ka tuwing binabasa mo 'to. 'No, kaya kung mapupunta kayo sa Israel, 'no, ang pagbabasa po nila malakas pa rin. Malakas ang pagbabasa po nila ng Word of God. Even po 'pag binabasa natin, 'di ba, sa Old Testament, 'di ba, lahat ng tao tumatayo. Kapag binabasa yung Word of God, tumatayo sila. Gano'n nila ine-entrance, ano, ginagalang po yung salita ng Panginoon. Kaya kapag binabasa niyo po yung Word of God, yung raramdamin niyo yung message ng Word na binabasa natin, na nagma-manifest siya sa buhay natin. So tayo po'y dumako sa 2 Corinthians, first 1:18 hanggang 20 po. Amen po. Kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang aming salita. Saan nyo ay oo, kung oo, at hindi kung hindi. Ang anak ng Diyos na si Kristo na ipinangangaral namin nina Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ulit po, ulit. Isa pa po. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang aming salita sa inyo ay Diyos. Kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang aming salita sa inyo ay oo, kung oo, at hindi kung hindi. Ang anak ng Diyos na si Hesukristo na ipinangaral namin nina Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Sapagkat kay Kristo ang lahat, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo dahil dito nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluwalhati ng Diyos. Amen po. Amen. Sige po, let's pray. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat, Ama, na ikaw po ang aming pinupuri at pinasasalamatan. Salamat na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po na muli ka naming makakasama sa araw na to, Panginoon. Patuloy niyo nga pong linisin, hugasan, isanctify, i-purify ang aming mga puso at i-transform mo ang aming mga isip sa mga oras na to, Ama. Salamat po sa mga anak mo na tinawag mo sa oras na to na makatatanggap, Panginoon, ng espiritual na pagkain na nagmumula sa iyo. Maraming
Maraming salamat, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang tutupad ng lahat ng iyong mga pangako, Panginoon, na sasabihin namin, yes, Panginoon, and amen, dahil ito ay nagmula sa iyo, Ama. Salamat, nakakasangkapanin mo ang buhay ng bawat isa sa amin ngayon na makapagbahagi, Panginoon, na aming mga natutunan, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na ibabahagi mo sa oras na to. Salamat na punong-puno ka ng wisdom, knowledge, and understanding, Ama, na mapaunawa mo sa amin, Panginoon, ang kahulugan ng iyong mga salita sa mga oras na to. Iba-iba man ang aming landas, iba-iba man ang aming lugar, Panginoon. Lord, salamat na pinag-iisa mo kami sa Espiritu. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Tanggapin niyo po ang pinakamataas na pagpuri, Panginoon, sa iyong pangalan, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Takpan mo ang tenga namin sa mundong ito at buksan mo ang tenga ng Espiritu, Panginoon, Lord, upang ma-absorb namin, Ama, ang tinapay ng buhay na ipagkakaloob mo sa oras na to. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, parangalan mo muli ang iyong anak. In Jesus' name, amen and amen. So, tayo po ay dumako, So, dito po, sinasabi sa atin, ang sabi niya dito, ilan daw po ba sa atin ang naniniwala sa pangako ng Diyos? Bakit daw po ang Diyos ay nagpapunction siya sa mga pangako? Hindi niyo po napansin, lahat ng mga kwento, nagpapunction ang Diyos, ibig sabihin, kumikilos po siya by promises or propesya. 'Di ba? Kung ano yung sinasabi ng mga propeta noon, yung mga nire-reveal nila, yun yung ginaganap ng Lord. 'Di ba? Bakit hindi niyo ba minsan natanong na, Lord, bakit hindi ka na lang gumawa ng himala? 'Di ba? Bakit hindi pwedeng deliverance na lang agad? Ba't hindi na lang pwede, Panginoon, na 'di ba, yung matapos na lang lahat ng trabaho, breakthrough na lang agad, 'di ba? Bakit kailangan pa tayong mag-hold on sa promises? Amen? Hindi niyo po ba napansin? Hindi ba kayo nagtatanong? Kasi sometimes we failed, aminin at hindi natin, we failed. Kasi bakit? Sa pag-aantay natin sa pangako ng Diyos, napiling natin ang tagal-tagal. Tayo na tuloy yung nagpapangsyon. Tayo na tuloy yung gumagawa ng paraan. Kasi parang ang tagal mo naman, Lord, ito na yung problema 'di ba? Lord, kailan mo ba ako bibigyan ng breakthrough? Lord, kailan ko ba makakamtan yung pangako mo? 'Di ba? Lord, kailan ko ba aantayin? 'Di ba? Kaya sa pag-aantay natin, hindi na natin maantay yung open doors ng Panginoon. Kasi naghihirap na tayo, nag-i-struggle na tayo. Kaya aminin at hindi natin, nakakapag-struggle po talaga bilang mga tao na naghihintay tayo ng mga pangako ng Panginoon. At yun daw yung aminin natin, sabi ng Lord sa atin, aminin niyong lahat, 'di ba, na kayo ay nag-i-struggle dahil sa pag-aantay niyo sa pangako ko. Amen? Kasi we are so impatient. Kaya nga binibigyan tayo ng banal na espiritu ng patient. 'Di ba? Hindi galing yung patient sa atin. Galing siya sa banal na espiritu. Pero sabi dito, Jesus had to fulfill it. Kailangan yun gawin ni Lord Ganun yung paraan niya ganun yung way niya. Hindi yung way mo, ang way ni Lord. Kaya nga, kumikilos siya by prophetic, kumikilos ang Panginoon sa promises, pag sinabing, it's utterance, pag sinabing utterance, ito yung binibigkas ng mga labi, na nagiging totoo, nagiging nangyayari siya at nagaganap. Kaya napakahalaga po na pinanghahawakan natin ng may perseverance yung pangako ng Panginoon sa atin. Kasi ito daw po, dito tayo masusubukan ng Panginoon na nagle-level up po yung maturity natin bilang mananampalataya at nag-grow tayo na lumalakad kasama ng Diyos. Kapag nag-aantay tayo at marunong tayong maghantay ng may perseverance, tuloy-tuloy. 'Di ba? Doon nakikilala na matured ka bilang mananampalataya. Amen? Kasi po, sabi niya dito, because His promises is yes and amen. 'Di ba? Binasa po ni Ate kanina? 'Di ba? Yung mga pangako ni Lord, hindi sinabi niyang no. Hindi niya sinabing no. Kung naiintindihan po natin, ang sinabi niya doon, yes and amen.
Na ang ibig sabihin po, kapag sinabi daw po ng Panginoon na ibe-bless ka niya, Ate Billie Jean, 'di ba? Ibe-bless ka niya, Ate Ninya, 'di ba po? Ibe-bless ka niya. Ibig sabihin, totoo po 'yan na ibe-bless ka niya. Sa pamamagitan, sino yung sino yung kumakatawan doon sa yes and amen? Sabi niya, sa pamamagitan ni Jesus Christ. 'Di ba? Anak ng Diyos, yung nagba-back up dun sa yes and amen mo. 'Di ba? Ba't hindi ka naniniwala? Ba't di tayo naniniwala? Last week, 'di ba, pinag-aralan natin yung unbelief natin. 'Di ba? Yun yung pumipigil sa atin. Ngayon, sinasabi ng Lord, you don't have to. Hindi mo kailangan magkaroon ng unbelief, anak, kasi sa akin, sa pamamagitan ko, yun yung sinasabi niya sa Word of God, di ba? Sa pamamagitan ko na anak ng Diyos, ang lahat ng pangako niya ay yes and amen. Di ba? Kailangan po nating unawain yung binasa kanina. Na ma-absorb natin yun na walang pangako siya na no, actually. Lahat po ay yes and amen. Amen? So, kailangan niya itong mapulpil. No? Kasi pag di niya napulpil yun, sinungaling ang Diyos. Diba? Malinaw po na sinungaling ang Panginoon. Pero dahil minsan daw po, ginagamit natin isang tenga lang. No? Hindi natin narinig ng dalawa. Amen? Yung pagbabasa natin ng salita niya po, minsan ginagamit natin isa lang yung pandinig natin. Di natin ginamit yung dalawa natin. Kaya hindi natin narinig yung yes and amen. Amen? Kaya, because sabi niya dito, because hindi daw talaga tayo lumalakad kasama ng Diyos. Na po, madalas po sa atin, yes, naririnig lang natin yung salita ng Panginoon. Yes, naniniwala tayo. Pero hindi natin nilalakaran daw po yung salita ng Panginoon. Nagbabounce lang siya. Kapag narinig mo siya, nagbabounce lang sa'yo, ay oo nga pero mamaya ikaw na ulit yung gagawa ng paraan. Na hindi siya totoong nagmamanifest sa'yo. Hindi yung pangako ng Diyos, hindi totoong pumapasok sa mind mo, sa isip mo. Naniniwala ka lang, pero mamaya, pag kinaharap mo na yung problema, ikaw na rin yung gumagawa ng paraan. Hindi siya solid. Alam niyo po yon, hindi siya solid na naa-absorb natin sa buhay natin. Hindi siya pumapasok. No? Tingnan niyo yung pakiramdam minsan na, halimbawa, pag sa tao ka nakatiwala, pag sinabi sa iyo ni Ate Christy halimbawa o ni Jane, sabi niya, Ate Christy ha, basta mamaya magbabayad na akong kuryente ha, pautangin mo ako ha. Oo, sabi ni Ate Christy, panatag ka na. 'Di ba? Panatag ka na kasi pahiramin ka niya mamaya. May kapanatagan ka. Pero bakit kapag Lord ang nagsasabi, katulad po ngayon, 'di ba, narinig natin sa salita niya na may promises, lahat ng promises ko is yes and amen. 'Di ba? Even kila Timothy, 'di ba? Iba pa sa mga tao, hindi lang tayo, na mga nakaranas ng mga pangako ng Panginoon. No po? Na sila, naniwala sila. Bakit tayo hirap na pumasok sa mind natin, hirap na pumasok sa tenga natin, hirap na pumasok sa puso natin yung mga pangako ng Diyos. Pero pag sinabi ni Ate Christy, oo, mamaya punta ko dyan, papahiramin kita. Di ba? Okay ka na. Pero bakit yung salita ng Lord hindi siya mag-manifest sa'yo? Hindi siya mag-manifest sa akin. Amen? Yun daw yung problema natin. No po? Kaya tanungin natin yung sarili natin ngayon na totoo po, di ba, na nag-i-struggle tayo na panghawakan yung mga pangako ng Panginoon. Di ba? Kaya nga minsan nawawalan tayo ng pag-asa, wala na tayong magawa kundi umiyak na lang eh. Hanggat hindi natin makita yung resulta na pinapakita ng Panginoon sa atin na Diyos siya, hanggat hindi natutupad, hanggat hindi tayo natatanggal sa sitwasyon na yon, hindi tayo makangiti at masabi natin na tapat ang Diyos. Amen po ba? Di ba? Di ba totoo yun? Aminin natin, hindi niya totoo yun. Nararamdaman natin yon dahil sa paghihintay natin. Amen? Kaya, dito po, sinasabi sa atin ng Panginoon sa mga oras na to, na palitan natin yung mindset natin. Maging matured tayo, mag-grow tayo na lumalakad po sa Word of God. No? Kasi when you say you are walking in the Word of God, ibig sabihin, you are walking like Enoch. Lumalakad ka kasama ng Diyos, kasama ni Enoch, 'di ba? Lumalakad ka kasama ng Diyos, kasama ni Elijah, ni Moises. Amen.
Ano po, yun yung mga hard time, yun yung mga moment, ano po, na even si Moises, even si Jeremiah, 'di ba? 'Di ba kaya nga sinabi niya kay Jeremiah that time nung sinasabi niya, sabihin mo to sa mga tao, Lord, papatay na ako ng mga tao, 'di ba? Sa mga sinasabi ko, 'di ba? Hanggang kailan mo to gagawin sa akin? 'Di ba? Even sila, kasi tao lang din sila katulad natin na nag-aantay ng mga pangako ng Panginoon at halos nilalagay sila sa hindi komportable ng Panginoon, 'di ba? Hindi madali yung mga sitwasyon na binigay sa kanila ng Panginoon kaya sila mismo nagtatanong sila. Madali ba yung hininto si Moises, 'di ba? Sa sitwasyon na dagat na yung dulo? Do you think it is easy? 'Di ba? Sa palagay niyo po, yung wala nang dadaanan, yung parang ano na, end na. Yun na talaga yung dulo. Si Jeremiah, halos susugudin na siya ng lahat ng tao. Ang bata niya pa nung ginamit ng Panginoon. 'Di ba? Kaya nung nawalan na siya halos ng pag-asa, mababasa niyo sa Jeremiah 10, kung di ako nagkakamali, at Jeremiah 11, sinabi sa kanya ng Panginoon, hanggat hindi mo binabawi yung sinabi mo, Jeremiah, hindi kita tutulungan. Kasi nagsisimbolo yun na hindi ka nagtitiwala sa pangako ng Diyos sa'yo. 'Di ba? Hindi tayo ilalagay ng Panginoon sa mga sitwasyon at bagay na hindi niya tayo tutulungan. Amen? Kaya napakahalaga po na naniniwala po tayo sa yes and amen ng Lord. Lalo na sa word na yan, sa 1 Corinthians po na yan, 'di ba? Nakita niyo diyan? Ay 2 Corinthians po na yan. Amen? 2 Corinthians, ang scripture natin, 2 Corinthians 1:18 hanggang 20 na yan. Ang backup mo doon yung Son of God. Si Jesus Christ mismo ang nagsasabi that yes is at na yes yan at amen. Amen? 'Di ba? Kaya bakit po tayo nag-i-struggle? 'Di ba? Because it is our nature na mga tao. Kasi si Lord talaga hindi siya kumikilos sa komportableng sitwasyon mo. 'Di ba? Kumikilos siya sa panahon na parang hindi mo kayang solusyonan, hindi mo kayang suportahan, hindi mo talaga kaya, yung ang mangyayari na lang is imposible. Amen? For example, yung nangyari kay Ate Jane, kasi ito is testimony, 'di ba? Ihalimbawa natin yung mga testimony, tama? 'Di ba? Sinabi ng doktor, 28% na lang yung puso ng asawa niya. 'Di ba? Halos nahirapan ng huminga that day. Amen? May magagawa ka ba, Ate Jane, that time? 'Di ba? Pwede mo bang ilipat yung lakas mo sa asawa mo? O ilipat mo yung lakas ng puso mo sa asawa mo to sustain? Ma-sustain lang yung puso ng asawa mo? Hindi. 'Di ba? Kailangan mo ng himala ng Diyos, kailangan mo ng gawa ng Diyos, kailangan mo ng pangako ng Panginoon para i-sustain yung strength niya. 'Di ba? Because why? 'Di ba? Si Kuya Jeff, likha ng Diyos, hindi likha ni Ate Jane. Tama? 'Di ba? Hindi rin siya likha ng doktor. So, sino ang magsusustain kay Kuya Jeff? Si Ate Jane ba dahil asawa niya yon? O yung lumikha? Di ba? Yung nagbigay ng buhay. So, minsan, no, nilalagay natin sa kamay natin yung lahat ng bagay, di ba? Kaya tayo nahihirapan i-overcome. Di ba? Tinatanggalan natin ng trabaho si Lord sa buhay natin, hindi natin masurrender kay Lord. Amen? Yung mga bagay na siya po lang ang makagagawa. No? Bakit ginagawa ng Diyos sa atin yung mga ganito, yung makapaghintay tayo sa mga pangako, no? Na pwede naman sabihin na, Lord, bakit Lord, hindi na lang pwedeng miracle? Deliverance na lang agad. Lord, breakthrough na lang agad. 'Di ba? Bakit kailangan ko pang pagdaanan to? To let you know na apart from Him, you are nothing. To let you know that He is above all. To let you know, 'di ba, that He is God and Lord. To let you know that He is Savior and your strength. Amen? 'Di ba? Yun yung pinifield ni Lord sa buhay mo. Yun yung pinupulpil ni Lord, ni Jesus sa buhay mo. That's why you grow. Kaya nag-grow yung faith mo. Kaya ka nagiging matured. Kaya mo nasasabi na ang Diyos ay matapat. Kasi sa panahon na wala nang ikaw malabasan, darating na yung manifestation ng presensya ng Diyos sa buhay mo. Para magkaroon ka ng exit door, 'di ba? Para magkaroon ng fulfillment yung pangako ng Panginoon sa iyo. Kaya mo masasabi, Lord, nung panahon na kailangan kita, hindi mo ako iniwan.
'Diba? Nung panahon na mahina ako, malakas ako dahil sa'yo. Lord, nung panahon na kailangan ko ng miracle, hindi mo kami iniwan. Tapat talaga yung pangako mo that you will never forsake us, nor leave us. Amen? So, kaya po ganun siya. Ganun nag-i-exist ang Lord, para malaman mo, 'di ba, na habang dinadrive mo yung manubela mo, at hanggat hindi mo binibigay sa Panginoon ang pagmamaneho ng manubela na yan, palagi kang magkakaroon ng failure. At hindi mo makikilala ang Diyos sa buhay mo hanggat hawak mo yung manubela na dapat siya ang may hawak. Amen? Kaya, at sinasabi dito, 'di ba, ang napakagandang bagay po sa Panginoon, 'di ba? Ang Diyos po, pumupunta siya sa tahanan natin, na po. Kapag lahat ng bagay parang alam mo wala nang solusyon, no? Andun siya na nagpupuli commit sa'yo. At ikaw rin, gusto ng Panginoon mag-fully commit ka sa Kanya, which is napakahirap gawin sa atin. Yung fully commitment sa Panginoon. Ano po? Kasi tingnan nyo kapatid, whether you like it or not, di ba? Whether i-commit mo sa Panginoon yung bill mo, di ba? Yung bayarin mo ng bill, di ba? Yung bill mo, buwan-buwan, i-commit mo sa Panginoon at hindi, andyan pa rin yung bill mo, tama ba? Magbabayad ka pa rin ng kuryente, tama? Di ba? Magbabayad ka pa rin ng ilaw. 'Di ba? Magbabayad ka pa rin ng bill mo. Whether you commit to the Lord or not, babayaran mo pa rin 'yan, kapatid. Anong mas maganda? 'Di ba? Kumilos ka ng sarili mo o mas maganda na merong Diyos na nagba-back up sa iyo? 'Di ba? Anong mas masarap? 'Di ba? Kaya napakasarap po na meron tayong Diyos na naka-back up sa atin. O minsan nga siya nga madalas po ang nauuna talaga. Na po, kaya lang dahil sa free will natin, dahil sa free will po natin, minsan inuunahan natin, tinatakbuhan pa natin yung Diyos eh. Parang yung Diyos ang gusto nating humabol sa atin. 'Di ba? Kaya nagkakamali po tayo. Nagkakamali tayo ng mga iniisip natin, 'di ba? Ng ginagawa natin. Kasi lahat ng isipin at gawin natin, maruming basahan sa harap ng Diyos. Yun po yung sabi ng Panginoon. Maruming basahan sa harap ng Diyos ang lahat ng iyon. No, kaya kahit anong effort natin, kahit anong gawin natin, hanggat di natin nile-let go, ang sarap pong kasamang trumabaho ang Panginoon. Kaya tayo nagkakaroon ng kapayapaan. And salamat, di ba? Naniniwala po ako na bawat isa sa atin dito ngayon, natututunan na natin na mag-give sa Lord. Na Lord, ito na po. Lord, binibigay ko na sa iyo, di ba? Kasi nararanasan na natin sa mga testimony natin, sa mga nakaraan natin, sa mga lumipas natin, naranasan na natin kung paanong gumalaw at kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo nagtitiwala na sa Kanya. Amen? So sabi niya, most of us, sa atin lahat po, inaantay natin yung hour ng Panginoon. At inaantay natin yung moment po, na absolutely moment na maintindihan natin. Na po, dito, kaya daw po ito ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya ito nangyayari sa buhay natin, yung mga bagay na imposible. Na po. Actually, si Maris dito, hindi pa lang po siya nakapagpatotoo, no? Si Maris, na-hospital din yung anak niya. Halos sabihin na rin po ng doktor sa kanya na wala na. Hindi niya masabi na wala ng pag-asa. Manalangin na lang po tayo. Yun na lang yung sabi sa kanya ng Panginoon. No? Kasi yung anak niya nagkaroon ng dengue po yata, kung di ako nagkakamali. No, Maris, dengue ba yung naging sakit ng anak mo? Kung di ako nagkakamali. Nung nagkasakit yung anak mo, na pinag-pray din po ng prayer warriors. Oo. Opo, tama yun. Dengue yung naging sakit na anak niya, no? Nag-50-50 na po yung anak niya. Actually, gusto na rin tubuhan ng Panginoon. Pero alam niyo, sabi ng doktor daw po sa kanya, bakit pa pahihirapan yung bata? Bakit ko pa pahihirapan yung bata? Kasi believers din yung doktor. No? Sabi niya, kung bubuhayin siya ng Diyos, 'di ba? Bubuhayin siya ng Panginoon. Hindi ko na kailangan pang pahirapan yung katawan ng bata na tubuhan, 'di ba? Tusukin ng tubo, kung ano-ano aparato, kasi ginawa na nila lahat eh. Ang sabi na lang ng doktor sa kanya, manalangin na lang po tayo.
Dahil naniniwala po ako na, yes, doktor ako, sabi niya, pero ang kamay ng tao nasa kamay ng Diyos. Yun yung sabi ng pangako ng Diyos sa Job 12:10, 'di ba? Na ang lahat ng bagay nasa kamay ng Panginoon, even ang buhay ng tao. Even ang buhay. No? Yun po yung sinabi ng doktor. Yes, doktor ako. 'Di ba? Binigyan siya ng authority ng Diyos na maggamot ng tao. Pero everything is limited sa kamay ng tao. Lahat ay may limitasyon, tama po ba? 'Di ba? Sa Diyos wala. Kaya sabi niya, kayo po ang bahala, kayo na po ang magdidesisyon. Kasi kung ako lang, hindi ko na gustong pahirapan yung bata. Pero kung kayo po, gusto nyo, sila na, pinagdidesisyon na magulang. Tutubuhan ko ba yung anak nyo o magtitiwala po kayo sa kayang gawin ng Diyos? 'Di ba? Kumbaga, ang sinasabi kay Maris, ang sinasabi sa kanya, testimony po to ha, ng totoong buhay, hindi na po to sa Lumang Testament. Hindi na to sa Bagong Testament. Totoong buhay na po yung sinasabi ko, si Maris, si Leal, na nakikita niyo po nandyan. No po, testimony niya to, bago siya pumunta ng Korea. San ka hahawak? Sa pangako ng Diyos sa'yo? 'Di ba? O sa gusto mong paniwalaan? 'Di ba? Ang hirap magdesisyon bilang magulang, 'di ba? Ang hirap, 'di ba? Aasa ka ba sa aparato na magbibigay ng hangin sa kanya dahil di na siya makahinga? O aasa ka sa Panginoon na hindi mo nakikita pero alam mong nagbigay ng buhay sa'yo? 'Di ba? Alam niyo po, galing siya sa church, sa Catholic Church. Doon siya nag-pray. Ano po? Doon siya nag-pray na, Lord, give me a sign. Bigyan mo ako ng sign na mabuhay yung anak ko. Do you think that is a good sign? Do you think maganda ba sa mata yun? Diba? Humihingi ka ng sign sa Lord, hindi ba? Yung mga ibang propeta din, ganon. Hindi ba yung ibang Jeremiah, sila Moises, humihingi din? Sign ba yung dead end na ng dagat? Sign ba yun? Do you think sign yun? Diba? Do you think sign kay Maris, yung nakahilata yung anak niya, tapos siya nalang magdidesisyon? Do you think that is sign ng Lord? Diba? Pero this is working ng Lord sa buhay natin if you really believe in my word. 'Di ba? Alam niyo po yung naging decision niya, Lord, ikaw naman ang nagbigay ng buhay na anak ko Bahala ka na po. Alam mo, hindi siya pumayag na nilagyan ng tuboy anak niya. Tinanggal po nila, ano po? And then, ano po nangyari? Ate Maris, ikaw nga magkwento, baka magkamali ako ng kwento. Kayo nga po, yung moment na yun na lang, yung pinaka-moment na yun, para hindi tayo humaba, nung nagdi-decision ka na po. Ano pong nangyari sa anak mo? Yun, bali 7 days siya nasa ICU. And then, yun nga, sabi ng tinanong kasi namin yung doktor kung bago nung nasa ICU na siya, tinanong namin, sabi namin, Dok, ilang percent ba yung chance ng anak ko na mabubuhay kung isusugal namin? Sabi ng doktor, ayoko magbigay ng chance. Pero kung pipilitin niyo ako magbigay ng chance, ilang percent mabubuhay yung anak mo. Walang 50, nasa 15 to 20% lang. Kung may pera kayo, isugal nyo. Kung wala, iuwi nyo na. Kasi private yun, Ate Bebe. Public to private. Nilipat namin siya sa private. Galing siyang public. And then yun nga, unang gabi, pangalawang gabi, tatlong gabi, hanggang sa umabot ng 1 week. Lagi siyang nagko-collapse doon sa ICU. Tapos may time na madaling araw, nag-collapse siya. Parang papunta siya sa coma. Tinawagan ngayon ng nurse yung doktor. Kasi madaling araw, walang doktor. Puro nurse lang nakatutok sa ICU. Tinawagan niya yung doktor. Sabi niya, Dok, paano ba to si Lial? Nag-collapse. Bumababa yung oxygen level niya. Ang sabi ng doktor. Kasi dapat tutubuhan na yun pagka ganun na. Ilang percent lang yung oxygen.
Sabi ng doktor, wag na, sabi niya, wag niyo ng tubuhan. Kung, yun nga, sabi niya, kung, kung mamamatay yung bata at pahihirapan pa natin. Tapos, yun nga, pinatawag kami ng madaling araw na yun na nagko-collapse nga yung anak ko. Tapos yun, hindi ako nakapag-decide nun kung patutubuhan ko o hindi kasi ayaw din naman ng doktor. Kumbaga hindi nga daw pang tubo yun kasi nasa bata na lang daw yun kung hanggang saan yung presensya ng bata. Ayun, yun nga Ate Beth, kinaumagahan, linggo kasi yun eh, nagkataon naman kasing madaling araw, kinabukasan linggo. Punta ako ngayon sa simbahan, umaga yun, mula Premier Cabanatuan. Takot na simbahan nila. Yun nga, nandun ako sa loob ng simbahan, nagtitinginan ako ng mga tao Ate Beth. Umiiyak ako. Basta hindi ko alam, basta kung saan ako tumutuloy luha ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, tutulungan ko baka ako yung anak ko. Kasi, yung last na gabi na yun, ah, siyempre, magdadaan na naman yung hapon, tapos magdamag. Maaaring mag-collapse na naman kasi yung anak ko. May kasunod na naman pag-collapse yun. Tapos sabi ko, nagdadasal ako talaga. Sabi ko, bigyan niyo ako ng sign kung kailangan ko ba siyang patubuhan o hindi. O ano, sabi ko, sana ako pagbalik ko sa ospital, ah, may magandang balita na maipipigil sa amin na result. Sabi ko, yun, basta umiiyak lang ako sa loob ng simbahan kasi hindi ko alam kung noon ko lang yun, first time kong nagawa yun na siguro nga pagka nasa pingit na ng kamatayan yung mahal mo sa buhay. Wala ka nang pakialam sa paligid mo, nakahiyari yung ginagawa. Basta doon ko naranasan magdasal ng sobrang taimtim talaga na hindi ko nagawa buong buhay ko. Na, na, yung, ate din aaminin ko, lumaki ako na hindi 100% na naniniwala akong may Panginoon. Aminin ko sa sarili ko. Parang nakikisakay-sakay lang ako sa mga sabi-sabi na may Panginoon o may Lord. Pero hindi 100% na naniniwala ko dati. Pero nung naranasan ko yun sa anak ko, na binuhay niya yung anak ko, hindi ko sinasabing dahil sa pagdadasal ko, yung mga hiling ko ba, binuhay niya. Pagdating ko sa ospital, pinaging yung Lial uli. Lial, sabi niya, pinapatawag kami ng doktor. Yun nga, yung last na collapse ng anak ko na bumaba yung oxygen level niya na dapat tutubuhan na, hindi pinatubuhan ng doktor. Sinabi din naman ng doktor na nagdasal din daw talaga siya, pinagdasal niya din daw yung anak ko. Sabi niya nung madaling araw na yon na hindi daw siya nakatulog noon. Gusto man daw niyang sumugod sa ospital noon sa anak ko sa ICU, tignan. Kaya lang hindi out of duty kasi na siya noon. Ibang doktor na yung may hawak sa anak ko. Yan, pinagdasal na nga lang daw niya yung anak ko. Tapos pag galing ko sa simbahan, yun nga, binalita sa amin, pinaging na ano daw, tumaas na daw yung oxygen level anak ko nung umaga, mga 7 a.m. to 8 a.m. Nagdire-diretso daw yung pagtaas ng oxygen level niya, yung platelet niya, pati yung dugo niya, tumaas na din. Ganon. Parang nagkataon lang ba na galing ako sa simbahan noong time na yun. Talaga nga siguro may Panginoon. Parang dun simula nun Ate Bev, natuto akong kumapit sa kanya sa lahat ng mga naging problema ko. At yun, sa awa ni Lord, pinagdasal ko din yun. Sana makarating na ako dito. Makapagtrabaho ng ano. Lahat nangyari, hindi ko alam kung magkakataon ba o ano. Maraming sign, maraming naganap sa buhay ko na dapat talagang maniwala ako may Panginoon. 110%. Yun lang. At salamat.
Nakamute po kayo, sis Beb. Ayan, amen. So, sorry po, ayan. Ayun po, paano ka kakapit, di ba, sa pangako ng Panginoon? Di ba, lalo po siya, di ba, yun ganon na kinatag po siya ng Panginoon. Aminado siya na naniniwala siyang may Diyos, pero hindi po ganon katibay, 'di ba? Ka-solid. 'Yun po 'yung sinasabi natin kanina. At madalas lahat tayo gano'n. Minsan nga sometimes pag Kristiyano na tayo, 'di ba? Gano'n pa rin tayo eh. Until kinakatagpo tayo ng Panginoon, 'di ba? Yung Lord, paano ko maniniwala kung eto na, magkabilaan na, 'di ba? Back to back na 'yung problema ko tapos sasabihin mo buhay ka pa rin, 'di ba? Paano? Paano 'yung sitwasyon na 'yon, 'di ba? Alam niyo po, doon sa ending ng niya 'yun, tumaas yung level ng niya ng oxygen ng anak niya, 'di ba? Hindi po aksidente 'yon. Po, hindi po aksidente na pumunta siya sa church, 'di ba? Yun na yung time na tinatawag siya ng Panginoon. Hindi ito yung time na sinasabi sa kanya sa bibig ng doktor na kailangan na magtiwala ka sa Diyos. Hindi na sa doktor, hindi na rin sa pera. Kasi kahit marami kang pera, kapatid, kung hindi ang Diyos ang mag-extend ng buhay, 'di ba po? Wala tayong magagawa. So yung hour na 'yon, po, yung oras na 'yon, ng sitwasyon ng oras na 'yon, sabihin niyo po kung anong bagay yung mga naranasan ninyo. Yung oras na 'yon na inaantay mo, yun pala yung moment na absolutely moment na naiintindihan mo na at nauunawaan mo na He is the promise. Amen? He is the promise. Because Jesus is life. 'Di ba? Sabi ni Lord, ako ang buhay. So He is the promise. 'Di ba? Ang tagal mong inaantay yung promise ng Lord, gusto lang palang niyang maintindihan mo, anak, don't you see? Now when you have me, you have yes and amen. Nagigets niyo po ba yung sinasabi ng salita ngayon sa atin ng Lord? 'Di ba? Anak, kung meron kang Jesus Christ sa puso mo, I am the promise. I am the life. I am the truth. I am the way. Kaya lang, you always make your way. You always make your life. 'Di ba? You always make yung katotohanan na hindi galing sa akin. Katotohanan lang na pinapaniwalaan mo na hindi nagmumula sa pangako ko. 'Di ba? Gusto lang pala ng Lord maintindihan natin at maunawaan natin yung moment ng understanding na He is the promise. I am the promise. I am. Yun yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Amen? Sa mga oras na to, sa mga sitwasyon na sinabi ni Maris, 'di ba? Mula noon, Ate Beb, kumapit na ako sa Diyos. 'Di ba? Totoo 'yun, 'di ba? Ang sarap magtrabaho ng kasama ang Diyos. Ang sarap mabuhay ng kasama ang Diyos na dati mag-isa lang tayo. 'Di ba? Kaya nga sabi ko kanina, whether you like it or not, 'di ba? Magtiwala ka sa Diyos at hindi, yung bill mo hindi matatapos. Every month, andyan yung kuryente mo, andyan yung bayarin mo, andyan yung bibili ka ng pagkain. Every day, mamumroblema ka pa rin. Pero ang sarap nga, nakasama ang Panginoon. Di ba po? Habang tayo po ay sinusustain, pinoprovide ng Panginoon. Di ba ang sarap nakasama ng Diyos na nabubuhay po tayo sa bawat araw, nakasama natin yung pangako mismo. The Word. Amen po. 'Di ba? The Word become flesh. 'Di ba? Yung Word, magmamanifest sa buhay mo, magiging flesh yung buhay mo. 'Di ba? Magiging flesh yun. Ito yung pangako ng Lord na magpo-provide siya. O mamaya, meron ng pagkain sa lamesa mo, 'di ba? Tama ba? 'Di ba? Wala na akong bigas. Wala pa akong ulam. Mamaya, naghahatid na yung biyanan mo ng galunggong. 'Di ba? Tapos yung bigas, nag-abot pa yung kaibigan mo ng bigas. 'Di ba? 'Di ba? Kapag yung word, nagmamanifest sa buhay mo, nagmamanifest siya, mamaya totoo na sa lamesa mo. Amen. 'Di ba? Kaya ang pangako ng Lord ay Amen po. yes and amen. 'Di ba po?
Because He is the promise. Di ba yung sinasabi sa atin ng Panginoon? Di ba po? Sabi dito, because yes and amen po ang sagot ng Panginoon sa atin. Di ba? Dahil siya ang promises. Katulad ng sinabi niya kay Abraham. Sinabi niya kay Abraham, I am exceeding great reward. Sabi niya ganon. So my reward is God Himself. Di ba? Kung sinabi niya yun kay Abraham, na ako yung exceeding reward, Abraham, pakimute nga ako yung naka-open. Sabi niya, ako yung exceeding great reward, Abraham. Sabi niya ganon. So, ibig sabihin, pinanghawakan yun ni Tatay Abraham. Di ba? Kumpara kay Sarah. Bago pinanghawakan ni Sarah, pinanghawakan yun ni Tatay Abraham. Kaya anong nangyari? Napatunayan ni Tatay Abraham, di ba? That God Himself is the promise. Tama? Di ba? Yung word ng salita ng Panginoon, yun yung totoo. Di ba? Yun talaga, yung sinabi ng Diyos, yung mga sinasalita ng Panginoon sa atin. Ano po? Siya mismo yun. Nagigits nyo? Lahat ng lumalabas sa bibig ng Panginoon, siya mismo yun. Kaya sinasabi dito na lahat ng sinasabi ko sa'yo, kapag may Jesus Christ ka sa buhay mo, lahat yun anak, yes and amen. Pero ang problema sa atin, acceptance, hindi natin matanggap. Hindi, Lord hindi. Paano sasabihin ikaw, ito na nga yung utang ko, patong-patong na nga, Lord ito na nga, oh. 'Di ba? Sasabihin mo bang yes and amen pa? 'Di ba? Pero dahil hindi mo kasi sinama si Lord sa pagdidesisyon, ikaw nagda-drive na madubela mo, ayan, natambak-tambak na tuloy yung utang natin. Sinawalan tayo ng disiplina. Pero ibig sabihin ba, magsasarado na ng pintuan si Jesus? Hindi. Anak, yung panahon na sobrang dami mong problema, dun mo pa kasama si Lord. Amen? Di ba? Sa panahon na ang bigat-bigat na, iniwan ka na ng piling mo, best friend mo si Ate Cristita, iniwan ka na pala. Si Lord na lang din ang kasama mo. Di ba? Wala na. Di ba? Kahit tao, we cannot trust. Di ba? Sabi na Lord, huwag kang magtiwala sa tao. Magtiwala ka sa akin. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Kasi anytime, pwede tayong iwanan. Even magulang natin, iiwanan tayo. Di ba? Even anak natin, iiwanan tayo. Even asawa mo, nakatabi mo gabi-gabi, iiwanan ka pa rin pag nagising yan. Amen po ba? Pero ang Lord, hindi. Ang Lord, hindi. Nasa loob ng katawan mo, hindi kanya iniiwanan. Na po? So meaning, di ba po, ang fulfillment natin ay si Jesus Christ. Amen? Di ba? Kaya nga ang sinasabi, ang word, di ba, ang reason, bakit ang word hindi babalik sa Diyos nang walang sagot, because He is the answer. Tama? Di ba? Walang babalik na salita ng Diyos, sabi niya. Kasi ang salita ng Diyos siya mismo. Bakit double sword ang salita ng Diyos? Siya mismo ang tumataga sa iyo at tumataga sa akin. Amen? So, yung inaantay pala natin na promises na po, ay siya. Amen? Kaya, pabasa nga po yung John 4:23-24. John 4:23-24. Tagalog po. Ate Jane, pabasa po. Sabi niya po dito sa English, yet a time is coming and has now come when the true worshipper will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipper the Father seek. 24, God is a spirit, and His worshipper must worship in spirit and in truth. Amen? Tagalog po. Amen po. Sabi po dito sa John 4:23-24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. So meaning po, 'di ba? Siya yung nagpupulpil, 'di ba? Siya po ang fulfillment. Ngayon na, sabi niya, ang hour. Ngayon na ang oras. Ito na nga yung panahon na yon, kapatid. 'Di ba? Ate Annalyn, ito na yung panahon na yon.
Nanay Andrea, ito na yung panahon na yon. Amen? Kaya wag mo lang sasabihin, di ba? Wag mo lang sasabihin na itong 2025 na to is year to. Di ba? Di ba? Year to na darating. Di ba? Itong 2025 na to, Nanay Andrea, di ba? I-declare natin na Jesus itself mismo ang nangako. Amen? Na itong taon na to ay taon natin kasama si Jesus. Amen? Taon na kasama natin si Jesus. Amen? So, hindi lang to promises na inaantay mo, kapatid. 'Di ba? Ito yung magandang balita na itong panahon na to, itong oras na to, itong taon na to, Ate Nina. 'Di ba po? Ito yung propesiya na mapuputol na lahat ng limitasyon dapat sa buhay mo. Amen? Putulin na natin yung lahat ng mga limitasyon sa buhay natin. Putulin natin yung mga bagay na nagbibigyan ng expiration date sa atin. 'Di ba? Kasi naiintindihan na natin na Jesus is the promises. Amen? Hindi na tayo mahihila ng kahit anong sitwasyon dapat. Hindi na tayo dapat pinabababa ng kahit anong sitwasyon natin, kundi dapat nagmamature tayo, nag-grow tayo, nagle-level up tayo na parang puno, na mamumunga tayo. Amen? Sa oras na to, dahil ang 2025 na darating ay 2025 na kasama mo ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Yung 2025 na yon, yun yung pangako ng Panginoon sa'yo, araw-araw na kasama mo siya. Amen? Yung darating na 2025, amen, ito po yung panahon, 'di ba? Na lahat ng mga nagdaan sa iyo, iiwanan mo na sa 2024 at uunahin natin, 'di ba? Uunahin natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen? Na we are blessed. 'Di ba? Kaya nga tingnan niyo po 'di ba sabi niya diyan, sabi nung nag-iigib ng tubig diyan, kung mababasa niyo po, 'di ba? Ang ninuno namin ay si Jacob, 'di ba? Si Abraham, sabi niya, mas mataas ka pa ba? Sabi niya, kung mababasa niyo po 'yung kwento na 'yan sa John. Po? Pero sabi ni Jesus, hello? Hello, Samaritan? 'Di ba? Parang ganun 'yung sinasabi niya. Don't you know? Sabi niya, hindi mo ba alam na si Jacob ay ginawa kong bayan, ginawa kong bansa? 'Di ba pinalitan po 'yung pangalan ni Jacob? Tama ba, Ate Belly Jean? Ano yung pinalit sa pangalan ni Jacob kung nagbabasa po kayo? 'Di ba? Ano yung pinalit sa pangalan ni Jacob? Nung nagsimula na yung pag-open ng blessing kay Jacob, lahat na bless sa kanya nung lumayo siya kay Laban. Sino po nakakaalam? Anong pinalit sa pangalan? Yes, Israel. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya, don't you know na pinalitan ko ang pangalan ni Jacob? Madalas po tayong mga tao, ito po yung rebuking ng Panginoon sa atin. Nabubuhay tayo sa old. Sa dating Jacob. Amen? Nabubuhay tayo sa mga nakaraan natin. Sa lahat ng nangyari sa buhay natin dati pa. Binubuksan na ng Lord ngayon yung pintuan ng 2025. Ngayon na ang panahon, sabi niya. Ako ang pangako. Ang mga salita ko, ako mismo ang salita. Kaya ngayon 2025, yung bawat araw na darating sa inyo, kasama mo ako, sabi ng Panginoon. Walang araw na hindi kita inaiwan, anak, kung naiintindihan mo lang na ako mismo, myself, ang pangako sa'yo at sa akin. Amen? Di ba po, ang ganda ng message. Di ba? The promises of God. Na you're going to fly today. Hindi ka na laging, 'di ba? Yung cross, 'di ba? Yung tinik sa ulo ng Panginoong Hesus, yun na yung suffering. Kapatid, yun na yung tinik, yun na yung pawis na dugo na dumanak, 'di ba? Anong sabi 'di ba niya kay Rahab, yung prostitute na pinakamarumi, sa tingin ng tao marumi, pero anong sabi nila? Si Yahweh pa mismo nakaalala sa prostitute na yon, sa bayarang babae na yon. Hindi nga actually si Joshua, 'di ba, na tumulong sa kanyang mga alagad. 'Di ba? Si Jesus pa mismo, si Yahweh pa mismo nagpaalala sa kanila, alalahanin niyo ang matapat kong lingkod na si Rahab. Amen? Sa mata ng tao, prostitute siya. Sa mata ng Diyos, righteous siya. Nakita niyo po ba? Amen? Kung sa mata ng tao, ikaw ay hindi karapat-dapat, guess what? Hindi sila Diyos. Amen? Kung sa mata ng tao, hindi ka perfect, guess what? Hindi sila ang Diyos. Amen. Kung sa mata ng tao, mahina ka, guess what?
hindi sila ang Diyos. Kung sa mata ng tao mahirap ka, guess what, kapatid? Hindi sila ang Diyos. This 2025, amen? Kasama mo ang Diyos. Amen. Kasama mo ang Diyos. Tapos na ang paghihirap. Magaling ka na. Mayaman ka. You are loved. Minamahal ka. Tinapos na yon sa krus ng Kalbaryo. Anong sabi po ng Panginoon, di ba? I am crucified with Christ, nevertheless. Sabi niya, di ba? I live yet no longer. I who live, but Christ live in me. Di ba? Hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi ang Diyos nang nabubuhay. So kapatid, ba't nandun ka pa rin sa nakalipas? Di ba? Ba't nandun ka pa rin sa old mo? Yung dating lubuhay mo, yung dating lumang Jane, yung dating lumang Joanne, ba't nandyan ka pa rin? Di ba? Kung ang totoong Diyos na nabubuhay sa'yo, dapat nagmamanifest na yung pangako ng Diyos sa'yo dahil lahat ng salita ng Lord sa'yo ay yes and amen. Kung totoong nakapako ka na at ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Jesus, wala na ang lumang pagkatao at ikaw ay mabubuhay na para sa Diyos. Amen? Ang Diyos po ay nakikita ka niya. Nakikita ng Diyos kung paano ka nabubuhay ngayon. Kaya iwanan mo na yung mga old. Iwanan mo na yung mga nagsasalita sa'yo sa back mo. 'Di ba? Kasi kaya sila nasa likod mo. Kasi hanggang dun lang sila. Sa likuran mo. Kasi nauuna ka. Tama? 'Di ba? Kasi lahat, 'di ba? Napagtagumpayan mo na. Nagchichismisan sa kanila, let them go. Let them be. Let them be. Wala kang pananagutan doon. Ang mahalaga, lumakad ka. Kasi ang gusto lang ng kaaway, huminto ka at entertainin mo yung chismosa. Bakit? Pag in-entertain mo sila, mababago ba? Chismosa pa rin sila, kapatid. Go ahead. 'Di ba? Go. I am the way, anak, hindi sila. 'Di ba? I am the way, hindi yung mga chismosa na yon. I am the life, ako ang buhay, anak. Kahit ano pang opinion nila, ako ang buhay, ako magbibigay ng buhay sa'yo. Anak, kahit ano pang opinion nila, ako ang katotohanan, anak. I am God. I am Lord, your God. I am. Kaya this 2025, anak, ako yung mag-iingat sa'yo. Hindi yung opinion ng tao. Ako magsasabi ng katotohanan sa'yo. This 2025, anak, ako yung magbibigay sa'yo. 'Di ba? Nakasama kita. Ano man yung sitwasyon mo, kasama mo ako, anak. Pero ang tanong, magtitiwala ka ba? Mananampalataya ka ba na bawat gising mo, kasama mo ang Diyos? Na bawat pagtulog mo, kasama mo ang Diyos? Na bawat taon na to na papasok, kasama mo ang Diyos? Hindi mo lang siya isang araw na Diyos. Araw-araw, minuto, oras-oras siya ang Diyos mo because He is the promise. And if you have Jesus in your life, you have everything because the Word become flesh. 'Di ba? The flesh, 'di ba? Na ngayon, ikaw na. Dati sabi niya, likain natin ang tao. Ngayon, tumatai pa yung tao. Tama? 'Di ba po? Dati nililikha lang sa putik, ngayon kumakain pa. Amen? Di ba? Na dating salita lang na galing sa Diyos. Kaya when you speak the Word of God, kapag nag-aaral kayo ng Word of God, speak louder. Di ba? Sabihin mo siya ng malakas, basahin mo siya ng malakas para mag-manifest siya sa bahay mo. Amen? Because the Word is He Himself. And the promises is Him Himself. Kaya ikaw, di ba, you are one. 'Di ba? Walk like a walking Bible. Dahil ang buhay mo ngayon ay testimony ng Diyos na may buhay. Amen? Ng Diyos na buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Panginoon. Salamat po sa mensahe na to, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na sumasagot ng yes and amen sa lahat ng pangako mo. Dahil kasama ka namin sa bawat oras ng buhay namin. Ama, alam namin, Lord, na kahit malayo yung mga kapatid ko sa kanilang pamilya, Lord God, hindi ka Diyos na nagpapabaya. Diyos ka na nag-iingat, Panginoon, Diyos ka na nagmamahal, Diyos ka na nagpapatawad.
Diyos ka na nagbibigay ng lakas, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon oras na to, mula sa oras na to, ngayon na ang panahon, Panginoon, na maitataas ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Mabubuhay kami ng may kasiglahan, dahil alam namin na kasama namin mismo ang pangako, na kasama namin mismo ang daan, buhay at katotohanan dahil sa iyo. Ama, mabubuhay kami sa sinasabi mo sa amin that we are beloved, Panginoon. We are conqueror. We are survivor, Panginoon. We are redeemed, Panginoon. We are forgiven, Father God. We have life abundantly, Father God, in the mighty name of Jesus, Father God. We are healed, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, na darating at gugunatain namin ang Pasko, Panginoon, ng may pasasalamat, O God, dahil sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang dahilan, Panginoon. Hallelujah, na kung bakit kami magpapasalamat sa iyo dahil kami rin ang naging dahilan, Panginoon, kung bakit ka pinako sa krus, namatay at nilibing, Panginoon. Kami ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami, Lord God, hallelujah, nandito, Panginoon, na may buhay dahil sa iyo. Namatay ka para mabuhay para sa amin. Kaya salamat sa paghihirap mo. Salamat sa lahat ng mga tiniis mo. Salamat, Panginoon, na ikaw ay namatay para kami ay mabuhay. Salamat, Panginoon, na sa bawat oras na yon, Lord God, ikaw ay Diyos na Espiritu na kasama namin sa bawat paghakbang ng aming mga tsinelas ng may kapayapaan. Ng sinturon, Panginoon, ng katotohanan. Ng salvation, ng helmet, Panginoon. Ng righteousness na nagmumula sa iyo. It's not all. Panginoon, hindi natutungkol sa amin. It's all because of you. Kaya salamat sa salita mo, Panginoon. Salamat sa tugon mo na lahat ay yes and amen. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, na hindi lang ito, Lord God, panalangin, kundi ito ay pangakong tinupad ng aming Diyos na buhay, na tapat sa kanyang mga pangako. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. So, lagi po nating tatandaan, yung in Jesus' name na sinasabi natin, kapag tayo ay nagdadasal, hindi yun selyo ng panalangin. Ito po yung ito po yung paalala ng Diyos sa atin, no? Kapag nagdadasal ka, kapatid, hindi mo lang sinasabi yung in Jesus' name bilang selyo ng prayer mo. Ano daw ibig sabihin? It means yes and amen. Diba? Tinanggap mo na. Diba? Kaya kapag magpe-pray po tayo, tinanggap mo na. Amen? Hindi siya selyo ng prayer mo. Kapag sinabi mong in Jesus' name, you have to accept and believe that it is yes and amen. Purihin po ang Panginoon, and to God be the glory. Glory to God po, and God bless po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. Salamat sa buhay mo, Ate Beverly, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Muli po, no, kagabing ito talagang pinaalalahanan po